Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by DZMM Radio Patrol. Ito, interview kay Yusek Claire Castro na medyo sabi niya hindi niyo pwedeng ikumpara yung rating ng Pangulo sa rating ng Vice President. Ano bang iba ang Pangulo, nagtatrabaho siya, yung isa nagbabakasyon. Bakit yung ikumpara? Kasi nga, mas mababang malayo ang rating ng Presidente kaysa Vice President. Iba talagang mag-isip si Anticlero. Pakinggan natin medyo nainis siya nagalit. Bakit mababa ang rating ng kanyang Pangulo? Yung bang pag binanggit ba natin na ito yung survey ng Vice Presidente, ito yung survey ng Presidente, yung isa 56, yung isa 34, pinagkukumpara ba natin yung trabaho nila? Comparative, Kasi hindi mo pwedeng pagkumparahin yung ginagawa ng Vice Presidente sa Presidente. Ang mga ginagawa ngayon ng Pangulo, kung pag nagpapaimbestiga siya at natatamaan ng kanyang mga kabinete, hindi naman magre-reflect sa Vice Presidente. Magre-reflect din ito sa administrasyon ngayon. So, paano natin maikukumpara? Kung ikinukumpara to, kasi yun na yung nangyayari sa taong bayan, ikinukumpara. Bakit natin ikukumpara? Yung tao yung tatrabaho, yung isa nagbabakasyon. Hirap naman pang-kumpara yun. Ay, nako. Sandali Ito. Kumpara, yung tao yung tatrabaho, yung isa nagbabakasyon. Parang hirap naman pang-kumpara yun. Di ba yung si Pangulo, sinasapon niya lahat. Sinasapon niya lahat ng pag-iimbestiga, nagre-report siya, yung isa wala. Paano natin makukumpara yun? Kaya Yusek, usually, sa kasaysayan, talagang laging, madalas, hindi naman lagi, madalas mas mataas yung Vice Presidente sa Presidente. Dahil yung Presidente, lahat ng problema ng bansa. Anong madalas? Nung panahon ni Tatay Digong, mas mataas si Digong kumpara kay VP Leni Robredo. Iba talaga itong si Ronald Llamas. Pagkabayas. Taong bayan, bakit nyo daw ikumpara ang rating ng dalawa? Bakasyon ng bakasyon yung isa BPC. Yun nga naman, yun ang tanong, Anticler. Ang sibak-sipag ng Pangulo mo. Trabaho araw-araw. Mababa pa rin ang rating. Si VP Sara, yes, ano yung bakasyon? Binibisita niya ang tatay niya na pinapulong ng amo mo. Anong ibig sabihin nun? Mas mataas pa rin ang rating. Sympathy. Bakit? Magalit kayo sa mga taong bayan kung mas mataas ang rating nila sa BP kaysa sa Pangulo mo na iba talagang line of thinking nitong si Anticlero. Kanya isinisisi, no? So, hindi siya ganun ka-rare. It's not a one-is-to-one correspondence. Hindi siya apples to oranges. Yes. Pero still, at the same time, marami sa mga tao ay, ang usapin lang sa kanila ay nag-a-approve ba sila o hindi. No? Yun. Wala silang nuancing Wala silang nuancing. Kaya nga, The details. The details. whether may kakaibahan o wala, para sa karaniwang tao, hindi nila masyadong sinusuri yun. No? Ang mga nagsusuri nun, tayo. Tayo. Pero yung mga sinervey, hindi sila ganun kapalyan. Well, tingin ko, tinatanong kasi kanina ni Senator Ronald kung may magbabago ba sa messaging. Sa akin ngayon, siguro dapat i-review kung may kulang ba. Pero sa nagiging trabaho talaga namin ngayon, lahat ng trabaho ng Pangulo, inaano namin yan pinopost namin, pinapakita namin sa tao. Itong taon to, Kahit anong gagawin ng iyong Pangulo, Anticler, hindi nararaman ng taong bayan ang sinseridad. Poros optics, pakitang tao. Iba ang sinasabi, iba ang nangyayari. Dapat magising kayo sa katotohanan yun. Araw-araw kang nagsasalita, araw-araw kayong nagpo-post, ang taong bayan, tignan nyo ang reaksyon, tinatawanan ang inyong mga post, ang inyong mga pahayag. Tinatawanan lang ng taong bayan. Ang taong bayan, hindi 8-8.
Hindi nyo na pwedeng lukuhin ang taong bayan na kung ano ang ipinost nyo, ay yun ang totohanan. Ang taong bayan nag-iisip, Auntie Claire. Makinig ka. Kung di ako nagkakamali, 483 activities. Wala pa yung private meetings ng Pangulo. Wala pa yung courtesy calls dyan. Wala pa yung ibang mga activities niya. Ito lang yung mga events kung saan yung nakikita ang Pangulo. That's 483 activities in a year. So, ang nagtataka nga ako, kasi syempre may mga obstructionists na sabing walang ginagawa ang Pangulo. May Hindi nagsabi- naman totoo yan. Oo nga, Hindi diba? naman totoo. Walang ginagawa. May nagsabi nga na isang mambabatas, sinabi niya, lahat ng pangako ng Pangulo napapapo. Achus! Correct! Ang problema sa kanila kasi minsan, Oh, sino kayo yung mambabatas na yun? Ako, agree ako dun. Halos lahat ng ipinahangako niya, wala eh. Oh, say-sayin natin. Bigas, 20 pesos per kilo. Pangako niya yan eh. Oh, nagkaroon nga ng 20 pesos per kilong bigas. Kaya lang, saka lang nila ilabas pag magkaroon ng lindol, sakuna o bagyo. Ayun, oh. Ano pa? Walang magugutom na Pilipino. Matupad ba yun? Wala. Yung 6 million pabahay, papatay natin. 1 million per year. Natupad ba? Anong pangako niya? 5,500 flood control projects. Naging palpak. Classroom. Ano yung sinabi niya sa classroom na papatayo niya? 22 lang pala. Ang daming sinasabi ng Pangulo. Kabaliktaran ang nangyayari. Salita siya ng salita. Report ng report. Di ba? Nagiging reporter na siya. Pinakalites na report niya. Oh, amnesty ng PhilHealth. Mag-abil na kayo. Yung hindi nyo nabayaran. Okay na yun. Walang interest rate. Yung pala, kulang-kulang. Hindi ganun. Ang PhilHealth nagsalita na, hindi, conditional yan. Depende kung kailan sila magbayad kagad. Kung hindi, may interest pa rin. Ganon ang Pangulo. Sabi nga ni ex-senator Drilon, rating focus. Lahat na lang pwede siyang magsalita para tatas ang rating niya. Kailang nangyari, wala naman. Mababa pa rin ang rating. Kaya, Auntie Claire, huwag niyong pagalitan ng taong bayan kung i-compare namin. Ikaw compare namin talaga. At mababa, negative ang iyong Pangulo. Ang aming VP Sara, mataas, positive. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatay sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si tatay. Kung sa naghatag ayan sa aning sin. O si tatay. So mo ni ang balay ni tatay nga kawayan lang. So makita gyud nimo nga Salamat gyud sa natagaan gyud siya yero among tagaan. nga naisdan among atop. So si tatay mo ni ang kahimtang. Uy kayo kay kawayan lang tanan. Mi nga kuan nataga. So mo ni ang ilang abuhan. So mo ni lang kahimtang. So mopod ni ang diri sa ilang sala. So makita nimo nga ilang kahimtang. Galingan nga galingan. So kawayan lang yun. So looy yun guys silang tatay kay kawayan lang. So mo na ilang sulod o sala. So na si nanay. So nanay unsay imong masulti nga natagaan mo gyero? Ay, salamat gid sa Ginoo. Labaw sa naghatag kay siya ang taytayan sa among kaayuhan nga mabalhin gid ang among payag. Oo, so makapuli na gyud mo og atop nay. Makapuli na mi. So pila na ni katuig nay? 5 na. So 5 na katuig busa na inani na siya. So ang atop kawayan so dingding pod kawayan. So namoy anak nay. Naa nga minyo na duha. So nangaminyo na. So nangaminyo na ang inyong anak nay. Pila imong edad? Say 71. O si tatay? 52. Okay. So si nanay. So sila
So ang ilang balay mo lang ni. So ang ilang mga anak nangaminyo na. So unsa inyong panginabuhian tay ug nay? Mag-umarang. So mag-uuma lang mo. Oh. Tungod sa among kalisod, Kalisod, dili dili. gid bi makag-atop og sin. O so, Kawayan ra gyud o among sige atop. tay, salamat po. Salamat Salamat gyud gyud sa sa Ginoo Ginoo. og sa naghatag. Okay, sige salamat po.